Pinagsanghan ng ilog na to ng parang pinaghati siya sa dalawang, isa malinis, isa marumi. Ang tawag doon, ilog baho, tapos ito sa amin, malinis. Pag nagsalubong na sila dyan, yan, marumi na. Pero pag dito pa lang sa Ilaya, katulad niyan, nahati, malinis din dito banda. Maganda to. Kulay asul yung tubig dito, kung sak ng Talban, San Rafael. Pero itong kabila lang, talagang hindi mo maano talaga yung tubig. Kasi po nung araw to yung lugar namin, maganda talaga tong lugar namin. Dahil malinis, saka marami siyang puno dyan sa mga ilog. Ay noon, pagdating namin dito, sa lugar na to, ang ilog niyan maganda. Saka dito, ito, walang mga damo yan, puro yung kawayan. Maraming mga isda na lalaki at saka napapakinabangan ng mga tao dito. Dito rin kami naglalaba, diyan kami kumukuha ng panghugas ng plato, halimbawa pang CR, tubig, ganun. Diyan din kami kumukuha sa ilog. Ay malaki po ang pakinabang namin sa ilog dahil kung walang ilog, mahirapan kaming dalhin ang kalakal naming kinabubuhay sa Wawa. Itong balsa, halimbawa marami na kaming kalakal, sinasakay namin dito tapos dinadala namin sa dam. Yung mga anak ko, diyan ko pinapaliguan sa ilog. Pag halimbawa, naglalaba ako, sinasama ko sila, diyan na kami naliligo sa ilog lahat. Kaso, dito kami sa malinis ng tubig. Kaya alam, minsan yung mga excursion dayo, syempre, hindi naman nila alam. Lalo na pag yung mga taga Maynila, minsan pumupunta dito, sabik sila sa tubig. Kahit marumi yan, pinapaligo nila. Kasabay, maliligo kami sa lugar na yan, ano? Tapos pagkakita kami ang kati. Yung kati sa katawan. Mararamdaman mo yan kapag tumawid ka, antimano, makati na. Naging ano na yung marumi na yung tubig nung simula nung nagkaroon ng basurahan sa Pintong Bukawi. Tapos yung tubig pa lang gagaling ng buso-buso. Yun, number 1 po nagpapadumi rito. Sabi yun, may babuyan daw dun eh. Isang problema lang po namin talaga dito, itong babuyan. Siyempre, alam nyo na pag may babuyan, kailangan sprayhin yung tae niyan. Pag naglinis sila, siyempre may mga gamot, yung mga isda namamatay, nahihilo yung mga isda. Kahit nga kabibi, kayang mamatay nung mabahong ilog na yan. Siyempre, yung gamot doon na i-stock ngayon. Pag umanod, yan, naapektuhan yung ilog dito. Kung wala yung laso na yan, maaaring hindi mangyayaring pumunti yung mga isda at maaaring ikabubuhay pa ng mga magiging kabuhayan pa ng mga tao rito. Kung may awa po sila sa amin, sana, kung pwede, tigil nila. Kung hindi naman po, wala kaming magagawa.